Magandang gabi guys. Happy New Year. Alam ko sa Pinas tapos na yung salubong pero sa amin hindi pa. So ayan, luto lang naman ako ng pansit at saka seafood boil. Pero seafood boil ko lang siya. Shrimp, clam at saka tahong. Tapos yan, nag-boil na ako ng baby potatoes saka corn. Tapos maraming garlic. Syempre may butter. Yung pansit luto na. Yung crispy pata nakasalang sa air fryer. Ayan, luto na yung seafood boil. Sarap sana kung merong mud crab. Pero wala eh. So okay na yan. Kahit malilit yung tahong, siya yung malaki yung laman. Yun, luto na kami. Handa. Sana yung seafood boil. Crispy pata. Yan, ube halaya. Halaya ginawa ko na yung kagabi. Ito yung butche, binili lang yan. Tapos, yung graham. Tsaka pansit. Yan tapos prutas. Puro dessert. Hinap na sa amin yan kasi hanggang bukas na malamang matitira. Ang dami. Ayan, nag-beer siya. Beer ba na? Cheers. Parang apple juice lang der. Kaya lang may bula. Kaya. Let's eat. New Year's Eve. Happy New Year. Yan. Happy New Year guys. Happy New Year. Bilis na panahon. 2026 na. Look back. And kagaya niyang pinapanood namin na parang mini concert ng Four Non-Blondes. Tagal na yan. Anong year yan? 93? 94? Ganyan. Anong taon ako nun? 10, 9? High school ako nun high school. Mga first year, second year, ganyan. So, nung time na yan, niisip mo, 25 years from now, parang ganun Yung kanta niya, parang, parang looking back Ano ba nangyari sa buhay mo, ganyan. Parang every year, parang ganun natatanong mo yung sarili mo. Ano ba na-achieve ko ngayong taon na to? Ano ba yung nagawa ko? Ano ba yung mga pagkakamali? Tama. Ano ba yung mga failures na nangyari? Pinagdaanan. Pinagdaanan. Tsaka pag narinig mo yun, di ba? Parang yung kanta parang kailan lang. Parang kailan lang, pero ang tagal na. More than 30 years. Kaya, na yung kanta kasi, alam ko yung kanta na yan, nung naririnig ko pa, nagbakasyon kami ng Butuan, ilang taon lang ako nun. Tapos ngayon yan na yun. Yan na, matanda na rin siya. Anong nangyari sa sa sobrang bilis ng panahon. Minsan nakala mo ang bagal, pero hindi Mamamalayan mo, lumipas na naman isang taon. May apo ka na pala, may anak ka na. Tatanda na naman tayo. Hindi, may mga times sa buhay mo na sobrang di mo na napapansin na tumatakbo yung panahon dahil sobrang busy mo sa trabaho, sobrang busy mo sa mga lakwatsa. Hindi mo, kumbaga sa pagkain, kakainin mo na kakainin pero hindi mo malasap. Hindi mo malasap, nalalasahan mo siya pero hindi mo ma-feel. Kumbaga, sabi nga yung happiness daw, nandiyan lang sa tabi mo pero hindi mo maramdaman. Masyado kang occupied ng mga bagay-bagay. Kailangan gawin ko to. Kailangan daw, take time mo. Take your time na para kumain or ramdamin yung happiness o yung moment na nandoon ka. So, ayun nga. So, 2026 na. Ang bilis na Panibagong panahon. simula na naman. Anong mga mangyayari. Anong panibagong kakaharapin sa buhay. Ayan, may hinaharap na kami ngayon. Bago pa lang matapos ang taon. Dahil nga sa pero, nangyari. Gaya nga nangyari, hindi naman kami pwedeng huminto ang buhay namin sa nangyari. Kumbaga, kailangan namin magpakatatag para kay mami. Para kay mami, syempre. Siyempre, lalo ngayon kailangan niya kami. So, hindi mo pwedeng mag-alala ka ng gusto, nakakaisip mo ikaw naman magkasakit. Mas mahirap.
Tsaka, syempre, kung tutuusin mo nga naman, syempre si Mami, nandoon na sa point na ano na napagdaanan niya na halos lahat ng ano ng mga dapat pagdaanan sa buhay dahil sa edad niya. Na-enjoy na rin man Na-enjoy yung... niya yung mga lives. Tsaka sa totoo lang naman talaga, si Mami hindi nakaranas nung hirap yan. Ikaw na Sa nga doon totoo, nagsabi. totoo. Sa totoo yun kasi simula pa lang bata kami nun, Never lagi, siya nagtrabaho, di ba? never. Nagtrabaho pala siya nung nung dalaga dalaga siya. Pero, saglit lang kasi Saglit nga lang. nag-asawa. So, nung napangasawa niya si Daddy, ayan, US Navy. So, parang sustentado na siya simula pa lang noon hanggang sa ngayon. Hanggang sa Kasi ngayon. hanggang ngayon may May natatanggap pa rin natatanggap siya. siya sa pension pa rin. Pension ng US tsaka ng Kasi ng kung wala yun, to be Philippine. honest, baka mas mahirap para sa amin. Lahat Ah, labas na. Pero dahil nga merong pension, so yung kakulangan na lang ang kailangan namin bunuin. sobrang pasalamat pa rin kay Daddy. Na kahit na wala na, matagal nang wala na, pero Kaya itong tag niya na to, tigisa kami ng kuya ko eh. Yun yung military tag niya. ah, Lagi kong hawak-hawak yan bago ako mag-drive. Pagkatapos mag-drive. basta bago mag-drive yan, himas yan eh. Kasi siyempre alam ko namang ano yun eh. Kumbaga hindi ko na makakalimutan yung mga naibigay niya sa pamilya namin. Kaya nga si Mami, tutuusin, hindi siya talaga nakaranas ng hirap. Totoo lang. Mm. Ito, yung mga challenges niya, nagka-stroke siya ng Alzheimer's, ng hindi naman dumating sa punto na pabayaan siya kasi talagang andito naman kami para sumuporta ever since. Lagi. Tapos yun nga, buti si Nina nandun, so yung presence nilang mag-asawa, saka ng mga bata, syempre hindi merong kailangan magsustento, merong kailangan nandun. Mas mahirap kung isa dun sa dalawa na yung wala. Hindi pwedeng puro padala ka lang ng padala, wala namang Yun diba? ang nag-aasikaso. Nag-aasikaso. So, ayun. Buti na lang, ganun nga. Tulungan. Nagkakatulungan kami kahit dalawa na lang din kami. Dahil maaga rin nawala yung dalawa naming kuya. Pero ganun pa man, tuloy ang buhay. Sabi nga ay tuloy ang buhay. Ano't ano man ang kalabasan ng mga nangyayari sa amin, o kaya kagaya kay Mami, syempre, nakaprepare na rin kami. Piniprepare namin yung sarili namin dahil mahirap. Pero syempre, binibigay namin lahat yung, kumbaga, yung yung- consultation sa iba. Hindi man nababanggit lahat yan, pero lahat yan na susubaybayan namin. Yung mga pangailangan na maging komportable siya. Tsaka doon sa mga connection ni Ninya, sobrang dami na yung mga doktor, di ba? Yung mga doktor, tinatawagan niya na lang, sabi, wag na kayo pumunta sa ospital. Tawagan niya na lang ako. Meron Marami. kahit naman yung di ba, yung ate ni Jet. Ate ni Jet, ayun. Pag may mga connection, hindi lang kaya lang kami nangangaparito kasi malayo kami. Kaya lagi namin inaan na, update, kamusta dyan? Kaya ang chat lagi yun, ang daming message pati sa mga caregiver. Kasi kailangan talaga tutukan yung BP, yung oxygen level niya. Kasi saka nga yung temperature niya para talagang sure na So far, umu-okay si Mami. okay, lumalakas kumain. Parang nagbabawi nga eh. Nakakapagpatawa na naman nga kahit na may nararamdaman. Siguro, one thing na rin na may Alzheimer siya na minsan hindi niya na yung sakit. Pero kasi talagang yung gana sa pagkain, importante yun. Ayun nga eh. Tsaka yung may napagsabi nga parang medyo dislocated pero hindi siya broken na yung broken na bali talaga na may hairline na fracture pero kaya nga nung tinignan ko parang hindi nga talaga eh. Meron konti pero hindi siya ganun. Kasi nakakakilos talaga si Mami. Tama yung sabi nakakatigilid kasi kung may nararamdaman tama yung sabi talaga ng isang subscriber natin na nag-comment do sa last vlog. Sabi niya sa tingin ko kung may bali si Mami Toyang, sabi niya hindi kung matindi ang bali. hindi makakakilos. Tsaka nilalagnat ng gusto. Wala na siyang lagnat eh. Wala. Yung lagnat niya parang 2 days. 2 days lang. Tapos after naka-steady yung temperature niya. So which is good. Yun lang talaga hindi siya makaupo. Pero sabi naman nga nila, it take time para mga 3 months, 6 months
Para mag-adjust yung katawan niya. Ah, Ayun. kaya medyo kampante kami. Kasi marami kami nakakausap, maraming nagpapayo, marami. Kaya thank you. Maraming salamat. At So, isa yun sa mga hindi magiging na namin kailangan ng ano no, kumbaga yung financial na assistant, pero yung ano mas malaki pa doon yung mga yung panalangin panalangin tsaka yung mga advices niyo. ah, sa mga kaibigan at saka sa mga subscriber. Meron din naman mga nagsasabi na, hayaan nyo na lang na ganyan na ano. Ah, Actually, sa totoo lang, nung nandoon kami, na-observe ako yun, parang hirap na talaga siya maglakad. Kung ano nga, hakain mo talaga, ganyan. hirap na talaga siya. So, bakit kailangan pa namin ipa-opera para maging normal yung pag ano niya, paglalakad niya? I-risk pa ba namin yung buhay niya? Ang sa amin ngayon, mas mapahaba yung buhay niya. Oo. Kasi doon sa edad niya, talagang kahit yung doktor na, kahit yung ibang kakilala nga namin na nagano, mga Nag-a-advise professional din na nagsasabi na wag na, gawin na lang komportable kasi isa, orthopedic talaga eh. orto talaga. Sabi niya, wag na, sa edad niya na 86, sabi niya. Hindi. Sulit na yung paglalakad niya, tama? Ah, May wheelchair naman. so mahalaga yung buhay niya kasi anytime pwedeng kung ano mangyari sa kanya within doon sa surgery at saka after ng surgery. Yung after ng surgery, ang mahirap eh. Pwedeng magkaroon ng mga infection, mga komplikasyon. Yun yung pinakamahirap na stage din eh. Kaya yun, maganda nakikita namin siya na gumagaling-galing kahit papano. Tsaka yung nagsasabi lagi ng CCTV, meron naman talaga. Oo, Nache-check namin sila actually. Kahit nga ngayon, tingnan natin gusto mo. Nakikita naman. Nakikita namin eh. Kasi kailangan yun eh. Para ma-monitor kung ano man yung nangyayari doon, di ba? Kaya kailangan. Kahit tiwala kami sa aming mga caregiver, syempre hindi maano yan. Yan, live feed yan. Mm. Pinapakain. Meron siya. Live feed. Makain na. Lakas ng araw kumain Lakas ngayon ako, punas-punas pa siya. Pupunas-punas pa. Ayun lang. Ayan, lakayan natin. Para Nakita. makita. Ayan. Ayan siya. Katatapos lang, kumakain kasi. So, ano na, medyo yung pagkapuyat sa sa pagbabantay sa kanya, medyo na ano ko na. Dahil talagang Kasi nung una talagang iba, hirap na hirap siya. Ay ngayon makikita mo talaga kumakain. Tumatawa pa nga pag niloloko ng caregiver. tapos inano ko agad yung TV ano nyo, i-set nyo yung bracket. Para Talagang nakaharap. naka-bracket kasi siya doon sa ano. Sa Kaso wall. hindi siya yung kagaya ng bracket namin na P360. Ah, So nagpabili kami ng bracket na pang 360 para maikabit ka agad. kaya yun, nalilibang siya. Kasi mahirap pag wala. Mahilig siya manood ng kung ano-ano or makinig ng music eh. Yung mga lumang music, yun ang libangan niya. So sa amin yun ang set namin for this year talaga na mas makitang mabuti ang ayos na kalagay ni Mami. Tsaka yun nga, sabi ko nga kay Lucky, na sana maipa-araw-arawan after 3 months, di ba? Kapag naiupo na sa wheelchair, at least mapaarawan. Pero for now, syempre hindi siya pwedeng galawin basta-basta. Palakas muna, totally na okay na. So yun, kami naman wala naman masyadong mga plan for this year na Hindi naman kasi kami, kailangan mag-set tayo ng goal ngayon. Sa amin kasi parang anything goes na magiging positive para sa pamilya. kung anong dumating, harapin namin ng magkakasama yan. Magkakasama. Yun yung importante, yung tulungan kayo mag-anak. Hindi yung hatakan. Tulungan. Kaya pa. Yun yung importante sa amin eh. Kaya nga sabi namin Tsaka syempre, kung magkakaroon kami ng pagkakataon na makapamasyal o travel. Bakasyon ulit. Actually, isa yun sa mga kasi syempre, tumatanda na rin kami. Ayaw naman namin ng ubos-ubos na lang sa trabaho. Pagdating mo, magulat ka na lang isang araw. Nakaupo ka, hindi mo na kayang lumakad. Kaya sa mga plan din namin, pero hindi kami yung, itong taon na to, kailangan mag-plan tayo. Next year, kailangan ganito. Kung kaya ba natin mag-travel, travel, kung hindi pasok sa budget at maraming gastos. Dito na lang muna. Kaya nga sobrang thankful kami na kahit papaano na, kahit nagbakasyon kami, tas nangyari to,
nagawa pa rin namin masustentuhan yung mga pangangailangan. Ah. Kasi kahit papaano, naging wise kami sa mga ibang gastusin. Natutong magtabi talaga para in case of emergency, yan nga, gaya ng ganito pagkakataon, Meron may mahuhugot. huhugutin. Kasi just imagine kung nagbakasyon kami, tapos nangyari to, tapos naubos lahat. Wala na. Ah. Ang hirap. Hindi ka, Nagugulat nga rin kami kasi pangalawang beses na natin nagbakasyon to, parang may natitira pa talaga doon sa allotted na dinadala namin pera eh. kahit nga ano, di ba, nung unang uwi, nung 2023 umuwi kami, before ako surgery nun, tapos sabi pa namin, ilang buwan after nito, syempre, yung income namin makakat. Although may Makakat nakukuha agad. ako sa government na EI, pero hindi siya buo gaya na sumasweldo ka. Sabi namin, medyo magiging tight. Pero unexpected, nakaipon pa rin kami para pang next na bakasyon nung nakaraan nga. Mm. Kaya sabi namin, ganun nata talaga kapag hindi ka madamot Iyan or ang laking lalo bagay. yung nagbibigay ka talaga sa pamilya mo, nandun yung suporta mo. Hindi ka Ang ganong kumbaga, low flow. dumarating yung gastos, dumarating yung emergency, pero hindi mo maramdaman na kapos ka na, wala akong ganito, walang ganyan. Hindi eh. Kaya nga yung sabi nga namin, talagang focus kami doon sa family. May mga, actually may mga nagbe-message, pahiram naman kami ng ganito, pahiram naman ng ganitong pera, ganito kalaki. Hindi naman doon sa pagmamaramot, hindi ko sila mapahiram kasi, ano taluman yung mangyari sa amin dito. Kami lang din Kaming sarili apat namin lang. aasahan namin. Wala kaming ibang, pwede ba kami makahiram sa inyo? Di ba may credit card naman kayo? Ganun din ba? Alam nyo na, Makatikim ka pa ng alam mga nyo naman ganun. sa atin mangangamos lang pag may kailangan. May mga ganun times na mga nag-message, may mga problema, Pero ganyan. hindi namin magawang kasi nga, alam mo naman na naalala ka lang kasi may kailangan. Yun ang mahirap kasi yun talaga, Pero kami pre, doon, kamusta na? pero kami doon sa mga talagang kaibigan namin, alam na hindi kami iiwan. Alam mo Tsaka kasi hindi yun ka maaalala dahil may kailangan lang. Yun, doon, maluwag kami sa mga ganun. Tsaka lalo sa pamilya. Kasi ilan lang naman kami, side niya, si Ninya, si Mami. Side ko, ate ko, mga kapatid ko, yun lang naman. Wala actually doon sa side ng daddy ko. Wala na. As in, Matagal na silang ever since namatay yung daddy ko, wala na. Kaming bali-balita, ganyan. Wala nang kamustahan. Nakikita ko sila sa Facebook, ayun, yung friends sa message. Facebook, pero that's it. Pero yun lang, wala na, maya-maya makita mo, may namatay na palang mga pininsan. Kahit kami, side ng daddy ko, kasi hindi naman namin talaga close. Kahit pa Hindi. paano side ng mami. Mami namin yun. Malawak na explanation bakit nagkaganon kami. Tapos, sa mother ko naman, wala na rin yung mga kapatid niya. Mas matatanda kasi, si mami ang bunso. Si mami ang bunso, wala na, as in, siya na lang talaga. So talaga yung family namin, as in, maliit lang talaga yung circle, kami-kami lang. Pero kahit ganun happy kami. Kaya nga, gusto namin mag-create ng mas maraming memories. Kaya hanggat maaari, nagsasabay kami ng ate ko ng uwi. Para makapagsama-sama kahit dun sa ilang araw na yung mga videos tsaka yung mga picture na kinocompile namin malaking bagay yun kasi darating yung point na mawawala kami rito sa mundo, may mga alaala kaming naiiwan. Kahit may mga puna kami pagtanda, sabi ko ngayon ang kagandahan nung nagawa natin sa YouTube na i-share mo yung tunay na buhay, ano ba nangyayari, ganun. Tsaka later on, maisipan mo tanda ka na or yung mga apo-apo mo, ito si lolo't lola, ganyan. Minsan nga napapanood namin yung mga video sa sa YouTube na nasa apartment pa kami, lilit pa ng boses, pati boses ni Jermaine, ganun pa yung boses niya Kahit sila natatawa pag napapanood nila Tapos medyo medyo cringy kasi alam mo labo ng camera, tapos paggawa ng likot-likot. Layo na rin ang namin. Tagal na rin. Kahit pa paano may narating. Yan, importante. Tsaka syempre, sa amin, mas lalo pang mag-focus sa family. Kaya nga sabi ko, ano naman yung nangyari noong 2025. Pasalamat pa rin kasi kung ano man yung nangyari nun, masama man o mabuti. Experience yun yung huhubog sa'yo para harapin mo yung 2026 Correct. Diba? Kahit gaano kahirap yan. Isipin nyo, laban lang. Yun yung mga trials ng buhay.
Kasi hindi mawawala ang pagsubok sa buhay. Hanggat nabubuhay tayo, andyan yan. Nandun ang problema. Dumarating ang Nandun blessing, dumarating ang pagsubok. Ang ano lang is maging ano ka, maging thankful. thankful at maging matatag. Matatag. Yan. Dasal lang lagi kasi hindi mawawala yung ano nun eh. Matuto tayo magpasalamat, ano man ang mangyari. Tama. Yun. Kaya kami 2026 wala kaming New Year's resolution, walang ganun. Wala. Hindi uso sa amin yung mga ganun. Usually, ano New Year's resolution mo? Hindi Wala. na ako kakain. Ganun. Hindi na ako Sa amin, pagka kailangan exercise, etong holiday, enjoy talaga namin ang kain eh. Oo. Kasi holiday. Kasi ang balik ako, actually, trabaho na ako kanina. Nag-work na ako. Pero ganun ang buhay dito eh. Hindi naman gaya sa atin sa Pinas na talagang todo celebrate pag New Year, ano? Simpleng ano, salo-salo, kasama yung mga bata. Okay na kami dun. Yeah. So, yun lang naman guys. Maraming salamat sa inyo. Happy New Year uli. Happy New Year. Sana mas marami pa tayong pagsasamahan Pagsamahan. mga magagandang memories. Tama. So, update na lang uli namin kayo kung anong mga nangyayari kay Mami. Pero malaking maraming salamat sa inyong mga advice talaga. Advice, tsaka yung mga prayers. Laking Prayers, bagay nun. Meron pa nga nag-comment doon na ano eh. Pinagmisa. Pagmimisa daw niya si... Napagmisa niya nga eh. So, maraming salamat sa Maraming inyo. salamat po. Kaya ako nakikita niyo lumalakas lalo si Mami dahil sa inyo rin yan. Paano guys? Thank you for always watching. See you in the next vlog. Bye.